Kabanata 1871. Hindi kalayuan, tuwang-tuwa at sobrang excited sina Woolrich at ang iba pa nang makita kung paano naglalaban-laban ang mga lider ng sekta para makuha si Severin. Nasa iisang bangka sila ni Severin. Kahit alin sa mga sekta ang salihan ni Severin, makakaramdam sila ng pagmamalaki at karangalan. Si Rory lalo na ay sobrang proud dahil isang superhenyo ang tumira dati sa kanyang bahay. Sobrang na-excite siya dahil doon. Hindi alam ni Severin kung paano tutugon matapos marinig ang lahat ng alok ni na Oscar at ng iba pa. Kahit matagal na siyang nakapagpasya na sumali sa isang sekta, hindi niya inasahan na ang mga leader ng 4 na pangunahing sekta ay maglalaban ng gusto para lang ma-recruit siya. Bukod doon, umaasa siyang makakasama niya sina Dayan at ang iba pa sa iisang sekta para manatili silang magkakasama. Kaya handa na sana siyang sabihin ang kanyang kahilingan, ngunit biglang nagsalita si Roman at sinabi na Mr. Severin, kung hindi ka pa rin kontento, maaari pa akong magdagdag ng benepisyo. Kung sasali ka sa amin, bibigyan kita ng isang medium rank na spiritual treasure at papayagan ko ring makasali sa sekta ang lahat ng iyong mga kaibigan at pamilya. Bagamat kakarating lang niya kamakailan sa Blue Realm, narinig na niya ang tungkol sa spiritual treasure noong nasa Nunto City pa siya. Ang spiritual treasure ay isang sandata na tanging mga cultivator na Supreme Saint pataas lamang ang maaaring magmay-ari at gumamit dahil naglalaman ito ng maraming pilosopiya at ang kapangyarihan nito ay sobrang nakakatakot. Hinahati ito sa low-rank spiritual treasure, medium-rank spiritual treasure, high-rank spiritual treasure, at premium-rank spiritual treasure. Karamihan sa mga Supreme Saint ay may low-rank spiritual treasure. Maliban na lamang kung ang cultivator ay mula sa isang mayamang pamilya na kayang bumili ng medium-rank spiritual treasure, at ang mga paragon cultivator lamang ang gumagamit ng high-rank spiritual treasure. Samantalang ang mga tulad ng leader ng sekta ay nagmamay-ari ng premium-rank spiritual treasure. Batay sa mga librong nabasa ni Severin, may mas mataas pang uri ng spiritual treasure na tinatawag na divine weapon. Karaniwan itong itinuturing na pinakamalakas na sandata na taglay ng isang sekta. Sa totoo lang, napakagandang alok ang ibinigay ng Pure Void sect kay Severin dahil handa si Roman na tanggapin ang lahat ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Nang handa na sanang tanggapin ni Severin ang alok ni Roman, naramdaman iyon ni Oscar at nagbigay ng mas magandang alok. Sinabi ni Oscar na hindi naman masama ang kanyang sekta at pinakiusapan si Severin na pag-isipan pa itong mabuti. Pagkatapos, tumingin siya kina Severin at sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Si Oscar ay isang level 8 Royal Paragon. Sa isang tingin lamang, agad niyang nakita na sina Woolrich at Felipe ay may talento rin bilang mga cultivator. Ginamit niya ang kanyang divine sense at sinuri silang muli. Gaya ng inaasahan niya, natuklasan niya na sina Woolrich at Felipe, kahit hindi kasing bihira ng divine constitution ni Severin, ang element constitution ay napakabihira rin. Sa daan papunta sa Sagradong Lawa, ipinaalam sa kanya ni Ferland ang sitwasyon ni Severin at sinabi na si Severin ay isang taong pinahahalagahan ng husto ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Napaisip ng malalim si Oscar, hinaplos ang kanyang biguti, at sinabi na ang Grande Uno sect ay handang gawin kang isang core disciple, bibigyan ka ng 2 medium-rank spiritual treasure, isang star grade attainment technique at combat technique, 10 6th grade alchemical pills, at lahat ng training resources na kailangan mo para umabot sa level 5 Paragon. Malugod din naming tinatanggap ang lahat ng iyong mga kaibigan at pamilya upang sumali sa sekta. Matapos ang isang maikling paghinto, sinabi niya na nakikita niyang may talento rin ang iyong mga kaibigan at pamilya. Kung sasali ka sa aking sekta, makakatanggap din sila ng mas magagandang benepisyo kaysa sa ibang mga disipulo na may kaparehong ranggo. Tumingin siya kay Severin nang may halong kaba. Matapos i-activate ang Divine Constitution, mas naunawaan ni Severin ang kanyang Divine Constitution pati na rin ang lahat ng mga kalakasan at kahinaan nito. Ang kalamangan ng pagkakaroon ng Divine Constitution ay nakakatulong ito na pabilisin ang pag-unlad, mas mabilis kaysa sa karaniwang mga tao. Ngunit ang kahinaan naman nito ay nangangailangan nito ng napakalaking dami ng resources upang mapataas ang antas ng Divine Constitution. Ang alok na ibinigay ng Grande Uno sect ay mas maganda kaysa sa 3 iba pang sekta.
Isang posisyon bilang core disciple at pagkakalooban ng spiritual treasure, attainment technique, combat technique, at mga alchemical peel. Bagamat hindi pa nakakapunta si Severin sa Gronde I sect, may kaunti na siyang nalalaman tungkol dito. Sa kasalukuyan, 5 core disciple lamang ang mayroon sa sekta at bawat isa sa kanila ay sinasanay at tinuturuan upang maging susunod na leader ng sekta. Dahil handang magbigay si Oscar ng ganitong kaakit-akit na alok, masayang-masaya si Severin na tanggapin ito. Tumango siya at sinabi na Mr. Oscar, sasali ako sa Gronde I sect. Ngumiti ng maliwanag si Oscar at sinabi na, haha, napakaganda, ito ay kahanga-hanga. Nadismaya sina Jason, Roman, at Cicely at nakaramdam ng pagsisisi. Matapos ang kaakit-akit na alok na ibinigay ni Oscar, nagulat sila at wala ng oras upang makapag-react bago patanggapin ni Severin ang alok ni Oscar. Gayunpaman, ayaw pa ring sumuko ni Jason. Sinabi niya na Mr. Severin, kung hindi ka komportable sa pananatili sa Gronde I sect, malaya kang lumipat at sumali sa Dayform sect. Ibibigay ko rin sa iyo ang parehong benepisyo na tinatanggap ng isang core disciple. Pagkarinig noon, binigyan ni Oscar ng mabangis na tingin si Jason at sinabi na, hoy, Jason. Miyembro na ngayon ng aking sekta si Severin. Tigilan mo na ang panghihikayat sa kanya. Tumayo si Oscar sa harap ni Severin na parabang pinuprotektahan siya mula sa anumang posibleng pag-atake ng kaaway. Dahil nabigo si Jason na baguhin ang desisyon ni Severin, alam nilang tapos na ang usapan at wala nang anumang salitang makakapagpabago ng isip ni Severin. Kaya umalis na sila sa lugar. Ilang sandali lamang ay tuluyan na silang nawala sa paningin. Pagkatapos nito, iwinagayway ni Oscar ang kanyang kamay sa ere at may lumitaw na lila at gintong kasuotan sa kanyang kamay. May berga itong hugis ulap sa harap ng damit. Kumikinang din ito na parabang isang baluti na walang makakapasok. Tiningnan ni Oscar si Severin nang may malaking ngiti at sinabi na Mr. Severin, ito ang mahiwagang kasuotan na ibinibigay sa isang core disciple ng sekta. Isa itong low-rank spiritual treasure. Gawa ito mula sa sutla ng jade silkworm ng South Sky. Mananatili itong tuyo kapag nadikit sa tubig at hindi ito masusunog ng apoy. May selyo rin itong nakaguhit. Kapag ikaw ay nasa panganib, maaari mong i-activate ang selyo upang saluhin ang atake. Kaya nitong tiisin ang isang pag-atake mula sa isang level 9 Supreme Saint. Tiningnan ni Severin ang kasuotan at gaya ng sinabi ni Oscar, isa itong makapangyarihang robe. Tinanggap niya ito at nagbigay galang kay Oscar at sinabi na maraming salamat, Mr. Oscar. Ngumiti si Oscar at nagtanong kung plano mo bang bumalik sa Nuntu City o sasama ka na sa akin pabalik sa Gronde I sect ngayon. Napag-isipan ito ni Severin at sinabi na, sa tingin ko ay sasama na kami sa inyo papunta sa sekta. Wala na ring dapat gawin pa sa Nuntu City. Ang orihinal niyang plano ay magtungo sa mas malalaking lungsod matapos ang sagradong lawa upang mang-alap ng mga resources na kailangan niya para magpatuloy sa pag-unlad. Ngayon na siya ay naging core disciple ng Gronde I sect, hindi na niya kailangang mang-alap ng resources ng mag-isa. Hindi na siya kailangang mag-alala kahit man lang hanggang sa maabot niya ang level 5 Paragon. Sabi ni Oscar ay, sige. Iwinagayway ni Oscar ang kanyang kamay at inihagis ang kanyang espada sa himpapawid. Ang berdeng espada ay unti-unting lumaki hanggang sa kasing laki ng isang maliit na burol. Tumingin siya kay Furland at sinabi na Furland, ikaw ang mangangasiwa sa recruitment. Ibabalik ko muna si Severin sa sekta. May dahilan kung bakit nagmamadali si Oscar na bumalik sa sekta. Ang sekta ay makikinabang lamang kay Severin kung siya ay mananatiling buhay at patuloy na lalakas. Gayunpaman, hindi naging maganda ang itsura ni na Jason at nang iba pa nang sila ay umalis. Walang katiyakan kung ano ang kanilang iniisip. Ang isang patay na henyo ay walang silbi. Kaya nagmamadali si Oscar na dalhin si Severin pabalik sa sekta upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Di nagtagal, lumipad sina Severin at ang iba pa patungo sa espada habang ang lahat ng tao ay nakatingin kay Severin na may halong inggit at selos. Nang makasakay na ang lahat sa espada, iwinagayway ni Oscar ang kanyang kamay upang kontrolin ang espada at paliparin ito patungo sa direksyon ng sekta.
Habang pinapanood ni Severin ang sagradong lawa na unti-unting lumiit hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang, nagsimula siyang ma-excite sa kanyang kinabukasan. Gaya ng inaasahan niya, hindi siya uunlad kung magpapatuloy siyang manatili sa dati niyang kinaroroonan. Ang isang tao ay maaari lamang lumago kapag may sapat na espasyo para umunlad. Personal na nasaksihan ni Oscar ang pagbabago sa kalooban ni Severin at tumango siya ng may kasiyahan. Sinabi niya na maaari kang magpahinga muna. Hindi na rin magtatagal at makakarating na tayo sa sekta. Bagamat napakalayo ng aktwal na distansya mula sa sekta hanggang sa sagradong lawa, 15 minuto lamang ang kailangan sa paglipad kapag ang nagkokontrol ng espada ay isang Royal Paragon. Maya-maya pa, nakita ni Severin ang isang napakagandang hanay ng mga bundok sa kanyang harapan. Ang hugis ng kabundukan ay kahawig ng isang dragon na nakahimlay sa lupa. Napuno ito ng maraming halaman at puno sa buong paligid. Napakasiksik ng antas ng spiritual energy sa hangin. Ang pinakamataas na bundok ay napapagitnaan ng iba pang maliliit na bundok. Napapalibutan ito ng mga ulap, liwanag ng aurora, at lilang singaw. Hindi mabilang na mga puting crane ang lumilipad at paikot-ikot sa himpapawid. Ang kagubatan ay puno ng maraming bihirang spiritual herbs. Ito mismo ang lugar kung saan matatagpuan ang Grande Uno Sect. Nang pumasok sina Severin at ang iba pa sa teritoryo, napabuntong hininga si Woolrich at sinabi na napakaganda ng lugar na ito. Lubos itong naiiba kumpara sa Sky Blue Sect. Habang nakatingin sa napakagara na kabundukan, huminga ng malalim si Felipe upang sipsipin ang spiritual energy at nagtanong kay Mr. Oscar kung malapit na ba sila. Labis ang kanyang kasabikan sa pag-iisip na magsasanay sila sa ganitong malapanaginip na kapaligiran. Si Oscar na siyang kumokontrol sa espada ay napatawa at sinabi na, "Haha. Medyo malayo pa tayo sa punong himpilan. Panlabas na bahagi pa lamang ito ng ating teritoryo." Nagulat sina Severin at ang iba pa nang malaman nilang hindi pa pala nila nararating ang sekta. Ang antas ng spiritual energy ng langit at lupa ay mas mataas pa kaysa sa Nunto City. Hindi nila maisip kung gaano pa ito kahanga-hanga pagdating nila sa mismong punong himpilan. Masayang ngumiti si Oscar nang makita ang kanilang reaksyon. Sinabi niya na, ang Grande Uno Sect ay matatagpuan sa isang pinagpalang makalangit na kuweba. Ang konsentrasyon ng spiritual energy ng langit at lupa rito ay 100 beses na mas mataas kaysa sa labas. Kapag nakarating na kayo sa sekta, malalaman ninyo na tama ang naging desisyon ninyo sa pagpili sa Grande Uno Sect. Marahil ay nadadala na siya sa pagyayabang kaya nagpatuloy pa siyang magkwento tungkol sa Grande Uno Sect. Sinabi niya na ang pinakamahina na disipulo sa sekta ay isang level 1 Royal Saint. Upang maging inner disciple, kinakailangang maging level 5 Royal Saint pataas. Samantalang ang elite disciple ay kailangang Supreme Saint pataas. Punong-puno siya ng kasiyahan habang nagsasalita tungkol sa kanyang mga disipulo. Sinabi niya na bagamat ang mga outer disciple ang pinakamahina, anumang level 1 Royal Saint mula sa Grande Uno Sect ay may kakayahang pumatay ng isang level 3 Royal Saint. Napakalakas ng kanilang combat power at mas malakas sila kaysa sa mga taong kapantay lamang ng kanilang antas. Bago pa man siya matapos magsalita, may biglang malakas na tunog ng labanan at sigawan ng paghingi ng tulong mula sa lupa. May sumisigaw na tulong. Mayroon ba riyan mula sa Grande Uno Sect? Tulong. Kailangan ko ng tulong. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Oscar. Agad niyang ginamit ang kanyang divine sense upang alamin kung ano ang nangyayari. Kasabay nito, tumingin din si Severin sa direksyon ng tunog. Nakita niya ang dalawang kabataang lalaki na nasa edad 18 o 19 na taong gulang, suot ang uniforme ng Grande Uno Sect, na tumatakbo para sa kanilang buhay patungo sa kanila. Hindi sila mahihina, kahit papaano ay mga level 1 Supreme Saint din sila. Gayunpaman, may isang mabangis na halimaw na may itim na kaliskis, kahawig ng isang leon at kasing laki ng isang maliit na burol, ang humahabol sa kanila. Ang katawan nito ay matigas na parang bakal at naglalagablab sa apoy. Nakakatakot ang hininga nito at ang antas ng attainment nito ay nasa rurok ng level 1 Supreme Saint. Si Jakob Nielsen ay tumatakbo ng buong lakas palayo sa Fire Leo habang iniisip kung bakit napakasama ng kanyang kapalaran ngayong araw.
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ngayong araw lamang, kakatanggap pa lang ni Jacob at ng kanyang kaibigan ng isang misyon upang manghuli ng isang spirit beast. Sa kasamaang palad, nasalubong nila ang hari ng mga halimaw na ito sa kanilang paglalakbay. Ang hari ng mga halimaw na ito ay hindi tulad ng karaniwang spirit beast. Karaniwan, ang mga spirit beast ay kayang sumipsip ng spiritual energy tulad ng mga tao. Kahit sila ay mga espiritual na nilalang, wala silang kakayahang mag-isip at kakaunti lamang ang kanilang talino. Ngunit ang hari ng mga halimaw ay napakalakas, may matibay na pangangatawan, at may kakayahang mag-isip dahil sa taglay nitong katalinuhan. Matapos ang maraming pagtatangka na patayin ang Fire Leo, hindi nila ito nasugatan. Sa halip, sila pa ang napinsala. Nang makita ni Jacob na papalapit na ang Fire Leo, nakaramdam siya ng pagkainis at pagkairita. Naisip niya kung ito na ba ang huling araw na mabubuhay siya. Biglang sumigaw ng malakas ang kanyang kaibigan at nagawang ilihis ang atensyon ni Jacob mula sa kanyang lungkot. Sinabi niya na tingnan mo, si Mr. Oscar iyon. Tumingin si Jacob sa direksyong itinuturo ng kanyang kaibigan at nakita niya ang berdeng espada na mabilis na papalapit sa kanila. Nakaramdam siya ng labis na tuwa at ginhawa. Pagkatapos, sinubukan niyang akitin ang Fire Leo papunta kay Oscar. Sumigaw siya ng Mr. Oscar, tulungan ninyo kami. Napakasama ng itsura ng mukha ni Oscar at halatang galit na galit siya. Katatapos lang niyang magyabang tungkol sa lakas ng mga miyembro ng sekta, ngunit ngayon ay may dalawang disipulo na tumatakbo para sa kanilang buhay mula sa isang hari ng mga halimaw. Isang matinding sampal iyon sa kanyang mukha. Labis siyang nagalit sa kanila. Umungol siya at iwinagayway ang kanyang kamay upang ilunsad ang kanyang pag-atake. Biglang tumigil ang hangin sa paligid nila at may lumitaw na isang napakalaking palad. Madali nitong dinurog ang Fire Leo. Nang mamatay ang Fire Leo, nakahinga ng maluwag sina Jacob at ang kanyang kaibigan. Noon lamang napansin ni Jacob na may kasama pang ibang tao si Oscar. Doon niya napansin na suot ni Severin ang lilang kasuotan na agad na nakatawag pansin. Lilang kasuotan, simbolo iyon ng isang core disciple. Ngunit 5 core disciple lamang ang mayroon at lahat sila ay nasa secluded training. May bagong core disciple ba? Pero bakit wala kaming nabalitaan tungkol dito? Lubos na nagulat sina Jacob at ang kanyang kaibigan. Bilang isang elite disciple, alam niya ang kahulugan ng pagiging core disciple. Ang core disciple ay sinasanay bilang posibleng kahalili ng leader ng sekta. Napalunok siya at pinakalma ang sarili. Tinangka niyang magsalita at sinabi na Mr. Oscar, sino siya? Marahil ay naramdaman ni Oscar na napahiya siya ni Jacob at ng kanyang kaibigan sa harap ni Severin at ng iba pa. Kaya hindi maganda ang kanyang tono at umungol siya. Sinabi niya na siya si Severin Foylet at siya ang ika-6 na core disciple ng sekta. Nabigla si Jacob at napasigaw. Ang ika-6 na core disciple. Muling tumingin si Jacob kay Severin. Bukod sa pagiging gwapo nito, wala siyang nakitang kakaiba kay Severin. Naisip niya sa sarili kung maaaring iligal na anak ni Mr. Oscar si Severin. Hindi naman mali ang ganitong pag-iisip ni Jacob. Simula nang maitatag ang Grande Uno sect, 5 core disciple lamang ang pinapayagan sa sekta. Kung nais ng isang elite disciple na maging core disciple, kailangan niyang hamunin ang mga core disciple sa isang laban. Sa loob ng ilang libong taon, hindi kailanman nagdagdag ng panibagong pwesto para sa core disciple ang sekta. Ngayon na may lumitaw na ika-6 na core disciple, tiyak na magugulat ang buong sekta. Kabanata 1875. Muling sinuri ni Jacob si Severin habang nakakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Napansin niya na may liwanag na nagmumula sa katawan ni Severin at ang init ng katawan nito ay parang isang pagan, habang ang dugo nito ay kahawig ng dugo ng isang dragon. Mula roon, napagpasyahan ni Jacob na si Severin ay may matibay na pangangatawan at may taglay na isang uri ng espesyal na constitution. Pagkatapos noon, nagbigay galang siya at sinabi na ikinagagalak kitang makilala, Mr. Severin. Ang mga core disciple ay itinuturing na mga susunod na leader ng sekta, o hindi bababa sa ganoon ang pagsasanay sa kanila.
Ang mga benepisyong tinatanggap nila at ang kanilang katayuan sa sekta ay hindi maihahambing sa ibang mga disipulo. Kahit isang elite disciple tulad niya ay kailangang yumuko at bumati ng may paggalang kay Severin matapos malaman na isa itong core disciple. Magkaiba ang kanilang antas. Ang isang elite disciple ay maaari lamang maging elder sa sekta, ngunit ang mga core disciple ay may pagkakataong maging leader ng sekta. Kung sila ay mapalad, maaari pa silang makapasok sa maalamat na mas mataas na antas na sekta sa Grundy Uno Sacred Land sa Midland. Tumango si Severin at sinabi na ikinagagalak din kitang makilala, Mr. Jacob. Sa puntong ito, hindi pa rin tuluyang nakakabawi si Jacob mula sa kanyang pagkagulat. Ngumiti siya kay Severin at patuloy itong sinuri ng palihim. Ang orihinal na 5 core disciples sa sekta ay may taglay na element constitution. Ang pinakamahina sa kanila ay isang level 8 Supreme Saint. Gayunpaman, si Severin ay isang level 3 Supreme Saint lamang. Kung handang labagin ni Oscar ang patakaran upang gawing core disciple si Severin, nangangahulugan iyon na mayroon siyang napaka-espesyal na constitution. Gayunpaman, hindi man lang nang ahas si Jacob na isipin na maaaring may divine constitution si Severin dahil napakabihira nito. Iilan lamang ang may taglay ng Divine Constitution sa South Sky. Si Carl Fletcher, ang maalamat na tao at ang unang core disciple ng Grundy Uno Sect, ay may Divine Constitution din. Nang siya ay ipinanganak, napuno ng lilang ulap ang kalangitan at isang phoenix ang bumisita sa kanilang tahanan upang magbigay ng isang spiritual herb. Malaki ang pag-asa ng lahat ng elder sa sekta sa kanya. May mga chismis din na ang anak ni Jason Vega na si Simeon ay may divine constitution. Noong 5 taong gulang siya, aksidente niyang nakuha ang pamana ng sinaunang hari ng kidlat at natutong maglinang ng 5 Thunderbolt creation. Sa isang paglalakbay noong 8 taong gulang siya, napaamo niya ang isang hari ng mga halimaw at ginawa itong alaga. Huling ngunit hindi pa huhuli si Cali Romero mula sa Marver Sect. May divine constitution din siya. Sa murang edad, isa na siyang paragon. Napakaraming disipulo sa 4 na pangunahing sekta ng South Sky, ngunit 3 hanggang 4 na tao lamang ang may taglay ng Divine Constitution. Wala pang balitang bumabalik mula sa Sagradong Lawa, kaya patuloy na naguguluhan si Jacob. Galit pa rin si Oscar nang mapansin niyang tila lumulutang ang isip ni Jacob. Sinabi niya na tama na. Ano ba ang ginagawa mo? Pinahiya mo ako. Bumalik ka na sa sekta kasama ko ngayon. Hindi maraming disipulo ang Grundy Uno Sect at kilala ni Oscar ang bawat isa sa kanila. Katatapos lamang niyang ipagyabang kung gaano kalakas ang bawat disipulo sa sekta, ngunit agad siyang napahiya ng makarinig sila ng mga disipulong humihingi ng tulong. Kaya hindi naging maganda ang pakikitungo ni Oscar kay Jacob. Ngumiti si Jacob ng may hiya, tumalon sa lumilipad na espada, at ipinakilala ang sarili kay Severin. Sinabi niya na Mr. Severin, mukhang ito ang unang pagkakataon mong bumisita sa Grundy Uno Sect. Malaya kang magtanong sa akin ng kahit ano. Siya nga pala, ang pangalan ko ay Jacob. Ngumiti si Severin at tumango habang tinitingnan si Jacob na mukhang matalino kahit payat at pandak. Alam niyang may balak si Jacob na makipagkaibigan sa kanya dahil isa siyang core disciple. Sinabi ni Severin na galing lang sila sa Sagradong Lawa. Agad na naunawaan ni Jacob ang lahat. Matapos magsara ang Sagradong Lawa, ang 4 na pangunahing sekta ay pumipili ng mga talentado at may kakayahang cultivator upang sumali sa kanilang mga sekta. Gayunpaman, karaniwan itong trabaho ng mga elder. Dahil dito, mas lalo pang naging mausisa si Jacob kung gaano nga ba kagaling si Severin. Naisip niya na tiyak na napakahusay niya kung si Mr. Oscar mismo ang personal na naghatid sa kanya pabalik sa sekta. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong pa dahil alam niyang maaaring mainis si Severin. Kaya sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagkukwento tungkol sa sekta. Wala namang masama sa pagkakaroon ng magandang ugnayan sa isang core disciple. Dahil wala namang ibang ginagawa, masayang nakinig si Severin habang ikinukwento ni Jacob ang tungkol sa sekta. Si Jacob, ang self-proclaimed na alam lahat ng Grundy Uno Sect, ay nagsabing alam niya ang lahat ng nangyayari sa buong mundo. Ipinagyabang niya na personal niyang naranasan ang bawat insidenteng naganap sa South Sky at nagyabang din na kilala niya ang 10,000 tao sa loob ng sekta.
Tuloy-tuloy ang kanyang pagsasalita na parang tubig na umaagos mula sa pumutok na dam. Ang naging impresyon niya kay Severin ay isang mayabang at pakialamerong tao. Sa buong biyahe, nakakuha si Severin ng maraming impormasyon tungkol sa personal na buhay ng ilang elite disciple mula sa kanya. Nalaman niya kung aling mga babae ang kinagigiliwan ng mga kabataang lalaki at kung sino-sino ang nasangkot na sa mga laban ng buhay at kamatayan laban sa kanilang mga kaaway. Nalaman din niya ang mga talento ng bawat disipulo, maging ito man ay sa swordsmanship, alchemy, o iba pang kakayahan. Bukod sa mga chismis, mas malalim na naunawaan ni Severin ang tungkol sa Gronde Uno sect. Ang sekta ay may 9 na bundok, at bawat isa ay binabantayan ng isang royal paragon. Ang unang bundok ay nirerango bilang una dahil doon naninirahan si Oscar, ang leader ng sekta. Walang mga disipulong ni-recruit para sa bundok na iyon, hindi tulad ng natitirang 8 bundok. Ang pinagsamang lakas ng bawat bundok mula 2 hanggang 9 ay halos magkakapantay, kaya hindi sila nirerango batay sa lakas kundi ayon sa kani-kanilang espesyalisasyon. Kabilang sa mga espesyalisasyon ang swordsmanship, formation techniques, paggawa ng puppet, at paggawa ng kagamitan. Ang mga core disciple ay binibigyan ng kani-kanilang floating island, at sa 5 core disciple, ang pinakamahina ay isang level 8 supreme saint. Ang pinakamalakas, si Carl Fletcher, ay isang paragon. Ikinwento rin ni Jacob kay Severin ang tungkol sa alchemy tower ng sekta. Sinasabing ipinasa ito 3 henerasyon na ang nakalilipas ng isa sa mga leader ng sekta na isang supreme paragon. Ginagamit ang tore upang tulungan ang mga disipulo na mas umunlad sa alchemy, at ang sinumang makakumpleto sa lahat ng 9 na antas ay magmamana ng kaalamang ipinasa rito. Lubos na nakuha ng paliwanag ni Jacob ang atensyon ni Severin. Hindi nagtagal, nasalayan na nila ang mararangyang kabundukan ng Gronde Uno sect. Maraming floating island ang makikita, bawat isa ay naglalabas ng malakas na liwanag ng spiritual energy. Ang mga espiritual na ibon ay umiikot at lumilipad sa himpapawid, at ang paglubog ng araw ay lumikha ng isang kaakit-akit na tanawin na parang isang fairyland. Itinuro ni Jacob ang tuktok sa unahan at masayang sinabi na narito na tayo. Sa isang iglap, nakarating ang grupo sa isang floating island sa tulong ni Oscar. Pagkalapag pa lamang nila, agad na lumitaw sa harap nila ang isang elder na may kulay abong buhok na siyang namamahala sa floating island na iyon. Nagulat siya sa pagdating ni Oscar at nagtanong kung ano ang sadya ninyo rito ngayon. Ipinaliwanag ni Oscar na ito ang ika-6 na core disciple ng ating sekta, si Severin Foylet. Pakilisan ninyo ang lahat ng mga disipulo sa floating island na ito. Bagamat hindi malakas ang kanyang boses, umalangaw ito sa buong isla at ikinagulat ng lahat. Bago pa man makapag-react ang mga disipulo, pinalayas na ni Oscar ang lahat mula sa isla sa isang kumpas ng kanyang kamay. Isa sa mga disipulo ay nasa seclusion pa at natural na nagalit sa biglaang pagpapatalsak sa kanya. Handa na sana siyang magreklamo sa bastos na gumawa nito nang marinig niya kung ano ang sinabi ni Oscar. Ang anunsyo ni Oscar ay lumikha ng isang hindi pa nararanasang kaguluhan. Ika-6 na core disciple, kailan pa nangyari ito? Sok! Sino ba ang iniisip ng bagong core disciple na ito? Sino siya at ano ang kanyang pinagmulan? Paano niya nagawang makuha ang titulong iyon mula mismo sa leader ng sekta? Nagkunwaring hindi narinig ng mga elder na namamahala sa lugar ang mga reklamo ng mga disipulong pinaalis. Isa sa kanila ang magalang na yumuko kay Severin at bumati. Sumagot si Severin habang iwinawagayway ang kanyang kamay at sinabing hindi na kailangang maging sobrang magalang. Si Oscar, na nakatayo sa tabi ni Severin, ay biglang naglabas ng isang berdeng token. Inihagis niya ito kay Severin at sinabi na ang Pearlite Island ang magiging tirahan mo sa hinaharap. Ang token na ito ay magpapahintulot sa iyo na malayang makapasok at makalabas ng isla. Natuwa si Severin na bigla siyang nabigyan ng isang isla. Nag-aalala siya noon na ang pagsali niya sa Gronde Uno sect ay maaaring maghiwalay sa kanila ni Dayan at ng iba pa dahil sa pagkakaiba ng kanilang katayuan, ngunit mukhang hindi nakakailanganin ang paghihiwalay. Lubos ang kanyang pasasalamat kay Oscar at sinabi niya na salamat. Ngumiti si Oscar at naglabas ng isang maliit na porselanang bote na kulay jade.
Maingat niya itong iniabot kay Severin at sinabi na ito ay isang 6th grade pill na tinatawag na Spirit Condensing Pill. Kaya nitong pataasin ang attainment ng mga Supreme Paragon. Ginamit ni Severin ang kanyang Divine Sense upang siyasatin ang laman ng porselanang bote at nadiskubre niyang may 10 pill sa loob. Ang bawat isa ay naglalabas ng espiritual na liwanag at mayaman na essence. Kahit ang bahagyang amoy na lumalabas sa takip ay sapat na upang mapasigla siya. Matapos ibigay ang Spirit Condensing Pill kay Severin, ngumiti si Oscar at sinabi na ngayong naibigay ko na sa iyo ang pill, pumunta na tayo sa Treasure Pavilion upang makapili ka ng iyong spiritual treasure. Nasa isip pa rin niya ang kasunduan nila ni Severin. Pinayagan niya ang mga asawa ni Severin at pati na rin ang iba pang mga taong kasama nito na makapasok sa Grande Uno Sect. Ibinigay din niya kay Severin ang katayuan bilang core disciple at ang 6th grade pill. Ang natitira na lamang upang matupad ang kasunduan ay ang pagbibigay kay Severin ng 2 mid-rank spiritual treasure, pati na rin ang mga star grade exercise at combat technique. Karaniwan, ang mga disipulo ng Grande Uno Sect ay maaaring pumili ng isang low-grade spiritual treasure sa Treasure Pavilion kapag sila ay naging Supreme Paragon. Gayunpaman, ang mga core disciple ay may karapatang pumili ng mid-grade spiritual treasure, at dahil sa natatanging katayuan ni Severin, maaari siyang pumili ng 2. Kitang-kita ang katapatan ni Oscar. Bago pa man makapagpasalamat si Severin, biglang naglabo ang kanyang paligid at natagpuan niya ang sarili na pinangungunahan ni Oscar patungo sa Treasure Pavilion ng Grande Uno Sect. Agad na naghanda ang ika-9 na elder na nakatalaga roon upang salubungin si Oscar. Iwinagayway ni Oscar ang kanyang kamay at sinabi na alisin ang selyo ng pavilion. Dinala ko rito ang ika-6 na core disciple ng ating sekta. Magalang na bumati si Severin sa matandang lalaki at sinabi na ikinagagalak kitang makilala, narito ako upang pumili ng isang spiritual treasure. Ang Treasure Pavilion ay naglalaman ng mga sandata mula 1st grade spiritual weapons hanggang sa top grade spiritual treasures. Ang katotohanang ang elder na iyon ay nakatalaga sa napakahalagang lugar ay patunay na siya ay napakalakas. Tahimik na nagmasid si Severin at napagtanto niyang ang lakas ng elder ay labis na mas mataas kaysa sa kanya dahil hindi niya ito masukat. Matapos malaman ang katayuan ni Severin mula kay Oscar, nagulat ang elder na nakasuot ng berde at tumingin kay Severin bago magsalita. Sinabi niya na dahil personal kang dinala rito ng leader ng sekta, maaari mo nang laktawan ang rehistrasyon. May ilang low-grade spiritual treasure sa 3 palapag. Ang Treasure Pavilion ng sekta ay may 6 na palapag. Ang unang palapag ay naglalaman ng mga spiritual weapon na 5th grade pababa, na ibinibigay sa mga bagong disipulo na Supreme Saint. Ang ikalawang palapag naman ay may mga spiritual weapon mula 5th hanggang 9th grade, na inilaan para sa mga Paragon level practitioner pataas. Ang mas mahahalagang spiritual treasure ay matatagpuan sa ika-4 na palapag pataas, kaya kalmadong sinabi ni Oscar na maaari ka nang dumiretso sa ika-4 na palapag. Bahagyang lumiit ang mga mata ng elder dahil ang ika-4 na palapag ay naglalaman ng mga mid-rank spiritual treasure. Sa kanyang isip, tila mataas ang pagtingin ng leader ng sekta sa binatang ito. Level 3 Supreme Saint pa lamang siya at kakapasok lang bilang core disciple, ngunit nabigyan agad ng pribilehiyong pumili ng mid-rank spiritual treasure. Bagamat nagulat, nanatiling tahimik ang ika-9 na elder. Iwinagayway niya ang kanyang kamay at kusang bumukas ang pinto ng Treasure Pavilion sa likuran niya. Ipinaalala niya na kapag nakapili na ng spiritual treasure, hindi na ito maaaring ibalik. Kung nais palitan ang sandata, kailangang magbayad ng hindi bababa sa 30,000 spiritual stones bago muling makapasok sa pavilion. Nagpasalamat si Severin at magalang na yumuko bago pumasok sa Treasure Pavilion. Dumiretso na siya sa 3 palapag. Iba't ibang uri ng spiritual treasure ang nakadisplay, kabilang ang mga makinang na mahabang espada, maliliit na kampana na may espiritual na alindog, at nagliliyab na hugis pamaypay na sandata, pati na rin ang iba't ibang kaldero, sibat, at broadsword. Matapos suriin ang daan-daang spiritual treasure, umakyat si Severin sa ika-4 na palapag. Mas kakaunti ang mga sandata roon, marahil nasa 100 lamang, ngunit ang aura na kanilang inilalabas ay napakalakas at nakakatakot,
na parabang humaharap siya sa isang high-level practitioner. Maingat na pumili si Severin at napili niya ang isang matingkad na pulang espada. May habang 5 talampakan at 3 pulgada, ang talam nito ay naglalabas ng nag-aapoy na apoy na parang bakal mula sa bituin. Napakatalam nito na tila kayang hatiin kahit ang kawalan. Biglang lumitaw sa isipan ni Severin ang pangalan ng sandata, ang Scarlet Sky Sword, isang mid-rank treasure weapon na may kakayahang kontrolin ang apoy at maglabas ng atakeng parang pasa ng bigat ng buong universo. Pinapataas din nito ang combat power at tibay ng gumagamit. Napakagandang makuha nito. Matapos masanay si Severin sa Scarlet Sky Sword, naghanap siya ng isang defensive treasure at nakita niya ang isang kasing laking palad na kampana na tinatawag na Dark Gold Bell. Ito ay gawa mula sa 10,000 taong star iron na tinunaw mula sa deep sea snow gold. Kapag inactivate, naglalabas ito ng madilim at gintong enerhiya. Ang bawat hibla ng enerhiya ay tila may bigat na ilang libong libra. Ang lakas nito ay kayang magpatag ng bundok at magpatuyo ng dagat, kaya kapaki-pakinabang ito para sa depensa at opens iba. Matapos makapili, lumabas si Severin sa Treasure Pavilion at sinabi sa Elder na tapos na siyang pumili. Balak sana ng ika-9 na Elder na sawayin si Severin dahil pumili ito ng 2 mid-rank spiritual treasure, ngunit sinabi ni Oscar kay Severin na maaari ka nang bumalik sa isla. Itinaas ni Oscar ang kanyang kamay at isang di nakikitang puwersa ang nagbuhat kay Severin sa ere. Ang 2 figure ay nagbago at naging tila bahagharing liwanag na mabilis na lumayo mula sa Treasure Pavilion. Habang pinapanood silang umalis ng ika-9 na Elder, namangha siya na 2 mid-rank spiritual treasure ang nakuha ni Severin. Bulong niya sa sarili kung sino ba talaga ang taong ito at bakit ganoon kataas ang pagtingin ng leader ng sekta sa kanya. Kahit ang 5 core disciple na kilala na sa sekta ay tig-iisa lamang ang nakuha noong una silang pumasok sa Treasure Pavilion. Si Severin naman ay umalis na may 2, malinaw na mahalaga siya kay Oscar. Hindi alam ni Severin ang mga iniisip ng Elder. Bumalik siya sa Pearlite Island at inilabas ang Stargrade technique at training exercise na ibinigay ni Oscar. Sa loob ng silid, nakaupo si Severin na nakalapat ang mga binti at nakatuon sa 2 jade plaques na nakabitin sa harap niya. Ang mga Stargrade combat techniques at exercises na ito ay ibinigay ni Oscar pagkatapos nilang umalis sa Treasure Pavilion. Ipinakita ni Oscar ang mga teknik at ipinaliwanag ang lahat kay Severin bago iwan ang grupo sa malawak na isla. Agad na naghanda si Severin para sa seclusion. Natupad na ni Oscar ang kanyang bahagi ng kasunduan sa pamamagitan ng pagbibigay kay Severin ng iba't ibang attainment resources kahit na siya ay bagong core disciple lamang. Nagpasya si Severin na unahin munang pamilyar sa 2 treasure weapons, at pagkatapos ay masterin ang combat techniques at exercises na ibinigay ni Oscar. Ang layunin, syempre, ay mapataas ang kanyang attainment. Hinawakan niya ang jade plaque sa kanyang noo at pinadaloy ang kanyang kamalayan dito upang maabsorb ang lahat ng impormasyon. Sinuri niya ang unang plaque, Stargrade Mid-Rank Training Technique, Grundy 1 Treasured Notes. Nagbibigay ito ng komprehensibong training at walang katulad sa pagpatay. Ang pinakamataas na antas ng training ay para sa isang Supreme Saint. Matapos basahin ang description, tinutukan niya ang pangalawang plaque at muli niyang inabsorb ang detalye. Stargrade Mid-Rank Combat Techniques, Sky Soil Heptagold Sword Energy. Ang Sky Soil Heptagold Sword Energy ay isang pambihirang makapangyarihang combat technique na kayang basagin ang void sa pamamagitan ng slash nito. Ang mga kalaban na nasa parehong antas ng attainment ay hindi makakaiwas sa teknik na ito. Ngunit ang kondisyon para sa training nito ay mahigpit, at kailangan ng pag-aani ng Sky Soil Energy at Heptagold Energy. Ang Sky Energy at Soil Energy ay pangunahing essence ng lahat ng enerhiya sa mundo, at makikita sa hangin sa pinakamataas na kalangitan. Kahit ang pinakaliit na hibla nito ay kayang magpatag ng bundok. Samantala, ang Heptagold Energy ay hinasa ng bawat swordsman sa Grundy 1 sect. Ito marahil ang pinakamatalim na enerhiya, at ang sinumang practitioner na hindi mag-iingat ay madaling masaktan. Medyo nabigla si Severin nang ibalik ang kanyang kamalayan mula sa plaque. Pakiramdam niya, napakarami nang dapat intindihin.
Napagpasyahan niyang pansamantalang ipagtabi ang lahat ng iyon at ituon muna sa pagpapalakas ng kanyang attainment. Kinuha niya ang spirit condensing pill na ibinigay ni Oscar at nilunok ito. Natunaw ang pill sa purong spiritual energy na damaloy sa buong katawan niya. Isang liwanag ang bumalot sa kanya at isang hill-sized spiritual energy vortex ang nabuo sa ibabaw ng kanyang ulo. Siniyasat ng vortex ang spiritual energy ng langit at lupa sa radius na ilang milya ang layo. Ang Pearlite Island ay matatagpuan hindi hihigit sa 20 miles mula sa Fifth Mountain. Agad na na-drain ang spiritual energy sa loob ng 50-mile radius. Ang energy core niya ay parang isang marahas na abyss na nilulunang lahat ng spiritual energy sa paligid. Namangha ang mga disipulo sa Fifth Mountain nang maramdaman ang mabilis na pagbabago dulot ng training ni Severin. Marami sa mga nasa seclusion ang napilitang lumabas at tingnan ang sitwasyon nang mapansin ang pagnipis ng spiritual energy sa paligid. Sino ang nagnanakaw ng aming spiritual energy? Tumingin sila at nakita ang Pearlite Island. May nangyayari ba roon? Nagsimulang magtanong-tanong ang mga disipulo sa Fifth Mountain tungkol sa biglaang pagkawala ng spiritual energy at gumawa ng mga haka-haka sa nangyayari sa Pearlite Island. Si Oscar, na nakabalik sa main hall ng sekta, ay nasense ang walang humpay na pag-consume ng spiritual energy ni Severin. Medyo namangha siya nang mapansin ang spiritual energy vortex sa Pearlite Island na nag-drain sa paligid. Kahanga-hanga at nakakatakot ang talento niya. Nagdudulot siya ng gulo kahit na wala pa siyang ginagawa kundi mag-training sa seclusion, bulong ni Oscar, lihim na humanga sa kapangyarihan ng Chaotic Constitution. Kabanata 1,900. Lumayo si Oscar mula sa kanyang pagkabigla at sinikap ayusin ang sitwasyon. Nang buksan niya ang kanyang palad at yumuko ang mga daliri, ang spiritual energy ng langit at lupa sa loob ng 1,000 milya na radius ay tila damaloy diretso sa kanyang palad. Pagkatapos, pinatnubayan niya ang bola ng enerhiya patungo sa Pearlite Island. Ang spiritual energy ay naging ulan na bumalot sa paligid at pinunan ng na-drain ni Severin. Gamit ang kanyang divine sense, nagpadala si Oscar ng mensahe sa mga nag-aalalang disipulo sa Fifth Mountain. Manatiling kalmado, siya ang bagong promote na Sixth Core Disciple, at siya ay nasa seclusion. Ang mga salita niya ay parang bombang nagpasiklab ng diskusyon sa Fifth Mountain. Ang Sixth Core Disciple. Kailan tayo nagkaroon ng Sixth Core Disciple? Isang senior na nakabalik mula sa Pearlite Island ang nagsabi na ang Sixth Core Disciple ay isang taong may divine constitution na na-recruit mula sa Sacred Lake. Ang ating sect leader ay gumawa ng exception at ibinigay sa kanya ang posisyon bilang Core Disciple dahil sa mga iyon. Hindi ko maisip kung gaano siya kagaling. Nakapag-drain siya ng spiritual energy sa loob ng 10 milya sa seclusion pa lang. Hehe, nakakaintriga ito. Maraming elite disciples ang naghamon sa 5 core disciples para subukan makuha ang posisyon, ngunit ang lahat ng 5 ay napakalakas. Ang bagong core disciple natin ay maaaring maging bagong target. Kumalat agad ang balita tungkol sa Sixth Core Disciple sa lahat ng 9 na bundok ng Ronde 1 sect, na nagdulot ng kuryosidad tungkol kay Severin. Lahat, outer, inner, o elite disciples ay labis na curious tungkol sa kanya. Ang mga may alam ay kinilala ang lakas ni Severin at medyo natakot. Matapos ang lahat, ipinakita ni Severin ang pambihirang talento sa pagkapanalo laban sa 2 batang henyo, sina Thorold at Jandar. Ang hindi gaanong nakakaalam tungkol kay Severin ay nagmamasid lang sa Pearlite Island na may inggit. Sa loob ng isang rustic lukang na bahay sa 8th Mountain, isang matangkad at malakas na lalaki na may berdeng robe ay may halong mga ekspresyon ng malaman ang tungkol sa bagong Sixth Core Disciple. Nakaramdam siya ng halong inggit at galit, at naglalabas siya ng spiritual glow mula sa kanyang matinding spiritual energy bilang Level 5 Supreme Saint. Bawat hininga niya ay parang malakas na sonic wave, at ang hangin ay lumalabas sa kanyang ilong na parang rocket sa bawat exhale. Severin Foilet, paano mo nakuha ang posisyon bilang core disciple? Galit na sabi ng lalaki habang nakatingin sa Pearlite Island. Ang pangalan niya ay Shyam Saddai, at siya ay pumapangalawa sa 10 sa prodigy rankang ng sekta. Nakamit niya ang level 6 Supreme Saint sa edad na 20,
isang bagay na kakaunti ang nakakagawa. Ang rangkang ay ginawa ng mga may sobrang oras sa kanilang kamay, batay sa lakas ng 5 core disciples at iba pang elite disciples. Na si Shyam ay kabilang sa top 10 ay patunay ng kanyang kakayahan. Nais ni Shyam na makakuha ng posisyon bilang core disciple rin, at ilang ulit niyang hinamon ang 5 core disciples noon. Ngunit ang 5 core disciples ay level 7 o 8 supreme saints, at lahat ay nabigo. Dahil dito, napagpasyahan ni Shyam na maging elder na lamang pagkatapos ng kanyang araw bilang elite disciple, ngunit nang malaman ang presensya ng 6th core disciple, muling nabuhay ang kanyang fighting spirit. Tradisyon ng sekta na 5 core disciples lamang, at mas mababa sana ang kanyang frustration kung ang 6th core disciple ay isa sa 5 yun. Ang unprecedented na exception para kay Severin ay nagdulot ng inggit sa kanya at sa marami pa. Matigasan ang titig ni Shyam sa spiritual vortex sa itaas ng Pearlite Island. Nangako siya sa sarili, ipakita mo sa akin ang kakayahan mo. Gusto kong malaman kung paano mo nagawa na magtakda ang sekta ng ganitong precedent para sa iyo. Hindi nag-iisa si Shyam sa ganitong iniisip. Lahat ng disipulo sa rangkang, maliban sa 5 core disciples, ay nakatuon ng pansin sa Pearlite Island.